Samatin po ang kapayapaan ng Diyos ngayong gabi, mga kababayan, mga kapatid. Narito po tayo sa ating pong radio broadcast, ang Daan ng Kabanalan. Tuwing Sabado po ito sa ganap na alas 6:30 hanggang alas 7:30. Ang Daan ng Kabanalan ay inihatid po sa inyo ng mga LJC Philippines or the members of Apostolic Church of the Lord Jesus Christ in the Philippines. Ito po ang nalingkod sa palatuntunan ito. Bishop Bernice Mendoza, bumabati po sa inyong lahat. Mula po dito sa Metro Manila, kung saan ay sasakupan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ating mga kapatiran ng Pilipinas, maging sa ibang mga bansa, hallelujah, pagpalain ng tayo ng Diyos ngayong gabi habang sumusubaybay po tayo sa ating happy life, praise God, hallelujah, o radio broadcast, ang Daan ng Kabanalan. Praise God, hallelujah. Ating pong initial verses, mga kapatid, ay ating matatagpuan dito po sa Awit ni David, Kapitulo 86. Ganito ang ating mababasa: sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Declaration po, mga kapatid, ang dakilang lingkod ng Diyos. Amen, hallelujah. Mag-isa po ang Diyos. Wala siyang kasamang Diyos. Hallelujah. Wala siyang pangalawa, kundi siya lamang po ang wika ng Biblia. Ikaw na mag-isa ang Diyos. 37 verse 16, ganito ang ating mapapakinggan. Hallelujah. O Panginoon ng mga upo na Diyos ng Israel, na nakaupo sa mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang. Sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang gumawa ng langit at lupa. So sa declaration, mga kapatid, ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, lahat ng narito ay magkasalamat. Wala siyang katuwang, wala siyang kaagapay, wala siyang helper, sapagkat siya ay omnipotent. In other words, He is perfect in power. Praise God, hallelujah. Tayo po'y tutulog sa Panginoon sa pamagitan ng ating hallelujah, prayer of thanksgiving. Almighty Father, we love and appreciate you. We come to you tonight, Lord, with humble spirit. Hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you, O God, hallelujah, to lead us. Hallelujah, on our radio broadcast. Amen. Under the DWPL. Lord, for the Lord, say amen. Hallelujah. Kayo pong manguno magturo. Lord Jesus, for we believe, God, that without you, we can do nothing. That's why we commit and we commit everything in your name, God. Hallelujah. Hallelujah. Bless us, O God, as we go on this radio broadcast. We ask you, Lord God, to anoint me. Let your power, O God, be upon me. Hallelujah. To bring your message. Hallelujah. To all our beloved listeners out there. Bless the Mount LJC. Hallelujah. Bless all our co-workers working here. We love you, Father. We appreciate you very much for all your loving kindness. Hallelujah. For all your blessings that you have given to all of us. We love you, God. We pray, God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So there you are, brethren. Once again, I am here, hallelujah, to bring to you the glad tidings from the book of the Lord. Hallelujah, which is the Holy Scriptures. Tonight we will discuss about the similarity in the Apostles' doctrine. Praise God. Ang kaibahan po, mga kapatid, sa apostolic doctrine. Amen. Hindi po lahat ng mga so-called apostolic ay pare-parehas. Amen. Hindi po lahat ng mga one God believers ay apostolic.
Amen. Ngunit lahat po ng mga apostolic, mga kapatid, ay one God believers. Subalit meron pong pagkakaiba. Praise God. So tonight, tatalakayin po natin ang kaibahan natin sa mga apostolic. Praise God. Hallelujah. Sapagkat gaya na inyo napakinggan, mga kapatid, ay hindi po lahat na Kristyano ay tunay na Kristyano. Kristyanuan, merong Kristyano, merong tunay na Kristyano. Sa panahon ito, maraming so-called apostolic. Hindi lahat ng apostolic, mga kapatid, ay pare-parehas. Alamin natin mula dito sa banal na kasulatan upang ating matutunan. Praise God, hallelujah. Ano ba ang difference, pagkakaiba, hallelujah, ng apostolic doctrine? Praise God. Genuine apostolic doctrine. Una po sa lahat, ang apostolic, mga kapatid, ay ako sa hallelujah, banal ng apostles doctrine. Ito po yung tinatawag na apostles doctrine. Kaya tinatawag pong apostolic. Praise God. Ang aral na ito, mga kapatid, ay amen. Una sa lahat, ay dinala ng ating Panginoong Jesucristo sa galing sa langit. Amen. At ito'y kanyang ibinigay sa kanyang mga apostol ayon po sa mga gawa, hallelujah, Kapitulo 1, versikulo 1-2 ng wika ng Biblia. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kaniyang hinirang. Praise God. So yung aral, mga kapatid, ng mga apostles na tinatawag na apostolic, amen, ay ang nagdala ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos. Praise God. Kaya ang wika niya dito, nung siya pumunta sa lupa, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Bilang anak ng Diyos, sinugo siya ng Ama. At pagkasugo ng kaniyang Ama, yung doktrina ng Ama, mga kapatid ng Diyos, Ama, dinala ng kaniyang anak. Nakatauhan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya winika niya dito, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. So yung turo na yun ng Panginoong Jesucristo na dala-dala niya galing sa Diyos Ama, yung po ay isang sagradong aral, banal na aral, sakdal na aral, amen, panglangit na aral, mga kapatid. Yun ay dinala niya sa lupa at ibinigay naman niya, mga kapatid, praise God, sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Praise God. Apostol Pedro, Mateo, so on and so on. At ang wika ni Epistle ni Pedro, mga kapatid, sa kanyang hallelujah, ikalawang sulat sa 3:2, ganito naman ang kanyang hallelujah, sinalita, mga kababayan at mga kapatid. 3:2 ng 2 Pedro, ang wika niya, hallelujah, umpisa natin sa 1. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalawa'y iniisip ko ang inyong dapat na pag-isip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Sa makatwid, amen, pinagpauna natin ng Panginoon na yung aral na kaniyang daladala ay hindi sa kanya kundi sa Diyos Ama, at ibinigay naman niya sa kanyang mga apostol sa pangunguna ni Apostol Pedro at ng mga propeta. Praise God, hallelujah. Ng wika ng Biblia upang maalala ninyo
ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Praise God. Hallelujah. At ang aral po ito, mga kapatid, ayon sa mga gawa ng mga apostles, amen, ganito ang ating mapapakinggan sa 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. See? At sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Praise God. After the day of Pentecost, when Peter preached to the people, amen, hallelujah, they baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. All in all, they were amen, 3,000 souls were baptized in the name of the Lord Jesus Christ on that day. And then after they were baptized, amen, hallelujah, these disciples, hallelujah, they said, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. This is the apostolic. Hallelujah. And fellowship, and in breaking bread and in prayers. Sa pagpuputol-putol ng tinapay, sabihin yung sa pagtuturo-turo ng kanilang ng mga apostol sa kanila. Praise God, hallelujah. At sa pakikisama nila sa mga apostol, mga kapatid, nagpatuloy po sila. Praise God, hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. So, ang dapat ng ating aral sa kasalukuyan, mga kapatid, ay, hallelujah, apostles' doctrine or apostolic. Wala nang ibang pang genuine na aral, hallelujah, sa bagong tipan, kundi ang mga apostles, hallelujah, doctrine, which is the apostolic. Kundi lahat ng apostolic ay pare-parehas. Amen. Majority sa mga apostolic ay mababaw ang kabanalan. Ang iba naman ay wala na po silang kabanalan. Dahil na-focus po sila sa pagpaparami ng mga miyembro kahit na lumalayo na sila. Suwali ng tunay na apostolic, mga kapatid, concern siya sa pamumuhay ng kanyang mga miyembro. Hallelujah, pamumuhay na hindi po sanayon sa takbo ng sanlibutan, kundi hiwalay sa takbo ng mundong ito. Yun ang mga tunay na sumusunod sa Panginoon. Praise God, sapagkat ang daladalang araw ng ating Panginoong Jesucristo sagrado at banal. Pag tinanggap mo, magiging banal ka rin. Magiging sakdal ka rin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa unang Juan, Kapitulo 2, 15 ang wika ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Iyang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Wala na magkasala si Eva at Adan, ang sanlibutan ito, ang namahalan ng mga kapatid, walang iba kundi si Lucifer na yan ang Satanas at Diablo. Siya'y naging Diyos ng sanlibutan ito, si Satanas o ang Diablo, mga kapatid. Kaya ang mga bagay sa sanlibutan ang mga katulad ng masamang kita ng laman, masamang kita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. What will happen to this world? In verse 17 said, at ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailan. Praise God. Gusto mo bang manatili, manahan, magpakailan-kailanman? You have to do the will of the Lord according to the Scriptures. Amen. At ito po ang ating hallelujah, pinagsisikapan. Amen. Iniingatan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya gusto nyo
maligtas, mga kapatid, ay bilang apostolic believers. At ang aral natin na maging apostolic doctrine, wala pong kamalian. Buo ang aral, eksakto ang aral, walang sobra at walang kulang. Praise God. Ang sabi ni John, mga kapatid, hallelujah, isa sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo, sa 1 John chapter 1, he said, hallelujah, verse 3, yung aming nakita at narinig, ay siya rin namin ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pagkikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pagkikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Gusto mong maligtas, kaibigan? Gusto mong makabiyak ng ikaw ay maligtas ang kaluluwa mo? Samahan natin ang mga apostol. Bakit? Sila yung tumanggap ng turot araw ng Diyos sa dinala ng kanyang anak, hallelujah, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At tinupad nila yung araw na yun. At sa pagtupad po nila, mga kapatid, ay naging matuwid sila, naging banal sila, at naging sakdal sila, hanggang sa sila po ay buhanin ng ating Panginoon dito sa lupa. Wala na ang mga apostol sa kanilang katawan. Amen. Subalit ang aral na tinanggap nila sa Panginoon, ito ay kanilang ipinala. Kaya meron tayong tinatawag na banal na kasulatan, amen, o ang New Testament. Dito natin makikita, hallelujah, mababasa at ang kanilang ginawa sa pag-alim at pagsunod sa Panginoon. Mga kababayan at mga kapatid ko, gusto mong makatiyak ng kaligtasan? Hallelujah, ang invitation ni John, hallelujah, sumama tayo sa kanila. Bakit? Sapagkat sila may pagkikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Ang ibig sabihin, kung ano ang kanilang aral, kung ano ang kanilang doktrina, at kung ano ang ginawa nila sa doktrina, nung sila'y magsitalima, amen, sa araw na ito, ay naging sagrado sila, naging banal sila, at eventually naging, hallelujah, perfecto sila, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. Kaya kung gusto mo maging karapat-dapat, palugod-lugod sa pagparitong muli ng Panginoon, praise God, tularan natin ang mga apostol ng ating Panginoon. Gaya ng sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, hallelujah, winika niya ang ganitong pangungusap. Ito'y may lamang subalit malaman. Ang wika niya maging tagatulad kayo sa akin, na kaya ko naman kay Kristo. Tinularan ni Pablo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Sa kanyang paglilingkod, naging banal siya, naging sakdal siya. At sina-challenge siya yung mga taga-Corinto na maging tulad kayo sa akin, na kaya ko naman kay Kristo. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, siya ang the good role model, amen, ng mga apostol. Tinularan ng mga apostol ang Panginoon. Kaya sina-challenge tayo ni Pedro o ni Pablo, praise God, hallelujah, maging si Pedro man, mga kapatid, dahil kasama niya ang apostol. Si Pedro ay apostol ng mga, hallelujah, Hudyo. Doon sila dinalaga ng pagdadampo, at si Pablo, sa mga hintil naman siya, naging apostol, mga kapatid ko. Hallelujah, isa lamang ang kanilang aral. Amen, isa lamang ang kanilang Panginoon. Isa lamang ang kanilang pinaglilingkuran Diyos. Kaya ang wika ni Pablo dito sa Filipos, hallelujah, ang wika niya ay ganito, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakat ng gayong ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Bakit? Sapagkat marami ang mga nagsisilakat na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak. Hallelujah. Tapos, glory to God, hallelujah, na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. Sa kanilang pagsamba, mahabulbul sila ng iyak. Sa kanilang pananalangin, umiiyak sila. Pero hanggang pag-iyak lamang,
at hindi nila tinutupad talaga ang araw ng Panginoon na magpapabanal sana sa kanilang kaluluwa. Praise God, hallelujah. Huwag nawang mangyari ito sa ating mga kababayan, mga kapatid, o sa under the banner of Magdal JC. I am proud to be a part of the Magdal JC in the Philippines. Why? Sapagkat ito po, hallelujah, amen, tinanggap natin ang buo ang araw ng mga apostol na dinala ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro, ating pakinggan, hallelujah, unang-una mga kapatid, ang hallelujah, napakahalaga po nito. Praise God, pakinggan po natin, ito ay hindi na pinangangaral sa kasalukuyan. Praise God, hallelujah. Ang wika niya sa 14, na gaya ng mga anak na matalimahin. Pag anak ka ng Diyos, dapat masunurin ka sa Diyos. Ano susundin mo? Yung utos ng Diyos. Na sabi ng Panginoon John 14:15, if you love me, you keep my commandments. Hallelujah, that is the sign, that is the true love to God. If we will fulfill, if we will we are doing the will of the Lord, or fulfill His commandments. That's why here He said, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita. Okay? Na ayon kayo na sa kawalang kaalaman. Wala pa tayong alam ng araw. Subalit na makilala natin ang pag-little by little, gradually na bago tayo, naging banal at naging lumalakad tayo sa kabandalan. Hallelujah, maging sakdal sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat sa siyang wika niya, ngunit yan ang banalang sa inyo tumawag. Sino ang tumawag sa inyo? May tao. Hindi ang pastor ninyo ang tumawag sa inyo. Ginamit lang sila ng Panginoon. Pero ang tunay na tumatawag sa atin, ang Panginoong Diyos, o ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang wika niya, ngunit yan ang banalang sa inyo tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Naging banal tayo. Praise God, hallelujah. Ayon sa banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat nasusulat. Ano yung nasusulat? Kayo'y mga banal, hallelujah, sapagkat ako'y banal. From the Old Testament, from the very beginning, the God who created everything in this world is a holy God. Siya'y banal na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Wala siyang katulad, kawangis, kaparis, naging isang Diyos mula pa noon hanggang ngayon. Ang wika niya rito, siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay katulad. Isang Diyos na tapat at walang kasamahan, matuwid at banal siya. Ang Panginoon na mag-isa ang kumatubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa ating lahat ay Diyos na banal, lumikha sakdal, amen, tapat, walang kasamaan, matuwid at banal ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise God. Kaya, sina-challenge tayo sa pamagitan ni Apostol Pedro, hallelujah, yamang banalang sa atin ay tumawag ang ating Diyos ang tumawag sa atin, hallelujah, ay magpakabanal naman tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Hindi lang sa kapilya, sa pagsamba, doon tayo nagiging banal, maging wala tayo sa pagsamba. Sa lahat ng lugar na ating puntahan, sa lahat ng oras, hallelujah, na ating ginagalawan sa mundo ito, ay pakita natin na tayo ay binago na nga ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa 2 Corintios 5:17 ang wika ng Biblia. Praise God, hallelujah. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, sabi ninyo, Iglesia, kayo ni Kristo. Pero bakit kayo naninigaligyo? Bakit kayo nagmumura? Bakit kayo naglalasing? Hello, bakit kayo nagsusuot ng makasanlibutan kasuotan? Bakit hindi kayo umiwalay sa takbo ng mundo?
Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ang sino man ay na kay Kristo, si bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, at narito sila ay tawang naging mga bago. Bago ang pag-iisip, bago ang kanilang mga, hallelujah, mga plano, bago ang kanilang mga gawa, praise God, bago ang kanilang pananalita, hindi na sila nagsisinungaling, hindi na sila naglalait ng paparanang, hindi na rin sila nagmumura dahil sa sila'y binago na nga ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo ba'y nasa Panginoong Jesucristo? Praise God. Bakit nananamit kayo ng damit sa likutan? Bakit hanggang ngayon may mga bisyo kayo? Takot lang kayo sa inyong ministro, pastor? Amen. Hindi kayo natatakot sa Panginoon. Kung sa bagay, pati ministro ninyo at pastor ninyo, leader ninyo, may mga bisyo. Hallelujah. Paano kayong maligtas? Pagdating ng Panginoon, ang bukuling iglesia ng Panginoon, hindi naman ang kapilya. Kahit 100 million ang inyong kapilya, kahit billion pa ang inyong kapilya, hindi naman yung kapilya kukunin niya, kundi ang kukunin niya yung mga tumanggap sa Kanya. Sa Kanyang mga salita, sila na bago, naging matuwid sila, naging banal sila, saklatan sila. Sila yung kukunin ng Panginoon. At ang iglesia ang kukunin ng ating Panginoon mula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihan ng gana ng lupa. At ang iglesia na Kanyang kukunin ay walang lukot, walang mancha, walang dungis, walang kapintasan, kundi isang iglesyang banal at sakdal. Ang wika ni Pablo, mga kapatid, sa Colossus Kapitulo 1, hallelujah, ganito ang ating mapapakinggan, na siya naming inihayag na pinaaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang mahiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Praise God. Yun ang kanyang aspiration. Yun ang kanyang chipping. Hallelujah. Yan din ang ating pong goal, mga kapatid, na maiharap, hallelujah, ang members ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito, kanyang pagbabalik. Kaya marami po, mga kapatid, sa araw na yaon, hallelujah, mga gugulan, mag-iiyakan, magsisigawan, may hitamutan. Bakit? Sapagkat sila po ay hindi kinakuha ng ating Panginoon. Sapagkat ang iglesia na kanyang kukunin, mga kapatid, gaya ng sinabi ko na sa inyo, hallelujah, nais kong basahin ito sa inyo, hallelujah, ang bigyan niya rito, praise God, hallelujah, upang kanyang makabanalin ito, yung iglesia, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas na may salita, paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay mahiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi nararapat maging banal at walang kapintasan. You see? Praise God, hallelujah. Ganon kaselan ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Yun ang kanyang, hallelujah, discretion. Yun ang kanyang, hallelujah, ninanais sa kanyang iglesia. Bakit? Sapagkat katawan nga niya ang iglesia. Siya yung ulo. Amen, ang iglesia ang kanyang katawan. Kung ang ulo ay banal, dapat ang katawan ay maging banal din. Amen. Sapagkat susunod lamang ang katawan sa ulo. Praise God. Kung ang ulo natin ang Panginoong Jesucristo at naging member tayo ng kanyang katawan, so magiging banal tayo, mga kapatid. Magiging sakdal tayo. Praise God. Hallelujah. Purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Sino nga kaya, mga kapatid, ang karapat-dapat na sasalubong sa Panginoon sa araw na yun, kundi yung walang dungis, walang kabintasan. Amen. Ayon po kay Pedro, hallelujah, ganito, naman ang ating mababasa. Glory to God, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo ay nagsisipagintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpong kayo sa kapayapaan na walang dugis at walang kabintasan sa paningin niya. Walang dugis, walang kabintasan. Praise God. Wala tayong magawa. Hindi ang sumunod.
tayo pwedeng magreklamo sapagkat tapos na ang aral ng Panginoon sa kanyang iglesia. All we have to do is to, hallelujah, submit ourselves and obey the commandments of the Lord day by day. Praise God, hallelujah. At ating isurrender lahat ng ating mga vices, hallelujah, paninigarilyo, pagnganganga, hallelujah, pag-itip ng mga pinagbabawal na gamot, pag-inom ng alak, at iba pang maraming mga bisyo, hallelujah, hindi ka lugod-lugod sa Diyos sapagkat ang ating katawan ay templo ng Diyos na buhay. Sa atin siya tumitira, hindi sa kapilya. Sapagkat ang kapilya, hindi yan ang bahay ng Diyos. Hallelujah, bagong tipan ang bahay ng Diyos. Hallelujah, ay amen, mga kao na kanyang tinawag. Praise God, ang wika niya rito, mga kapatid. Glory to God, hallelujah. Sa ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya'y palibasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kaya ang inyong simbahan, kapilya, templo o anumang katawagan dyan, tao ang nag-build niyan. Hindi yan ang tirahan ng Diyos. Ginagamit lang natin ang kapilya, hallelujah, para doon natin idaos ang ating pagsamba sa isang Diyos na tunay. Kahit wala tayo sa kapilya, hallelujah, nasa ilalim tayo ng punong bangka, na pwede tayong magkatipon-tipon at sumamba, hallelujah, amen, tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. Sapagkat ang templo ng Diyos, yung mga sumasamba sa Kanya. Alin yung templo? Praise God, hallelujah. Pakinggan natin kung alin ang templo ng Diyos na buhay. Ayon sa unang Korintos 3, ganito ang ating mababasa. Praise God, hallelujah. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Katawan natin. Kung ibahin ang sino man ang templo ng Diyos, ay iiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. See? Templo ng Diyos ay banal kasi banal ang nakatira. Ating Panginoong Jesucristo. Walang sigarilyo, walang piso, walang alak, walang babae, walang pambababae, walang sugal. Lahat ng kita ng laman, kita ng mata, kapalaluan sa buhay. Hallelujah. Dapat mawala sa isang miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung sinasabi lamang ninyo na kayo ay iglesia ng Panginoong Jesucristo, pero taglay pa rin ninyo ang inyong mga bisyo, niloloko lamang ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang wika ng Biblia, hallelujah, di ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung iba'y ng sino man ang templo ng Diyos, igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Hallelujah, may tutunin ka bang banal kung nagmumura ka? Kung nagsasalita ka ng mga, hallelujah, mga masasamang salita. Kung naninigarilyo ka na nanabako ka, hallelujah, ano pa, nagnanganga ka, awitin ka ng marijuana, so pulpuro, lalo na, mawasanin mo ang katawan mo. Katawan mo, templo ng Diyos yan. Praise God, hallelujah. Magbago ka na, sumuko ka na sa Panginoon, tanggapin mo yung kanyang aral, sa kanyang pagpalido, makasama ka sa pag-aagaw ng mga banal. Hello, praise God, hallelujah. So ang tunay na templo ng Panginoon, praise God, walang iba kundi ang ating katawan. Ay mga member ng kanyang iglesia, praise God, kung tayo po'y nabautismo sa kanyang pangalan. Sapagkat, hallelujah, lahat ng tumanggap sa kanya, sa pamagitan ng pananampalataya, kanino? Kapag sa Panginoong Jesucristo. Kapag tinanggap mo siya, hallelujah, through your faith in good works, one of the good works is repentance and then baptize in Jesus' name. Pag nabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, automatic, hallelujah, you will become, hallelujah, a member of His church. Ang tawag sa iyo ay Kristiyano, bago sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
Kung ibang bautismo mo, ang ibinautismo sa iyo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, walang paliwanag na gano'n ng Biblia. Kundi lahat ng member ng Iglesia ng Panginoon Jesucristo, lahat sila na bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Sila ay mga Kristiyano, sila yung member ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Suriin ninyo ang bautismo ninyo kung yan ba talaga ang tunay na bautismo ng mga apostol. Huwag kayong maging mas marunong pa sa mga apostol. Praise God. Hallelujah. Sapagkat sila yung pinili nila ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawan tao at inutusan sila. Amen. At sila po ay pinuspos ng Espiritu Santo upang ang turong araw ng Panginoon, hallelujah, ay matupad nila. At habang tinutupad nila ang araw ng Panginoon, sila naman, hallelujah, ay nangangalat ng kaniyang salita. Praise God. Kaya nga doon sa Matthew 28:20, praise God, that is the conclusion of the Great Commission, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hallelujah. Sa conclusion ng pangangaral, hallelujah, para tayo ay maging banal. Lahat ay ituturo sa atin mula ulo ng talampakan, mula loob hanggang labas ng ating pangangatawan. Praise God, hallelujah. Saan man, hallelujah, kailanman, mga kapatid, we ought to obey God, hallelujah, all the time. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, ang binasa natin kanina, yung verse 1:14-16, we kanya, be ye holy, for I am holy in all manner of all conversation. Ang lahat ng uri ng ating pamumuhay ay maging matuwid, maging banal. Kaya mga anak ng Diyos na tunay, walang manduloko, walang manlilindang pandaraya, walang mandarambong. Hello. Walang magnanakaw, walang nagmumura, walang naglalasing. Hallelujah! Walang naninigarilyo, sapagkat wala kang mapapalaan sa sigarilyo, susunugin mo lang ang baga mo, ang labas niya ay, hallelujah, cancer sa baga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang kaniyang panalan. So, amen. Patuloy po tayo mga kapatid ang araw ng ating Panginoon. Sabi sa 2 Korinto 7:1, amen, hallelujah. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal. Ano yung pangako? Praise God, hallelujah. Na tayo magsihiwalay sa mga taong mananamba sa mga Diyos-Diyos at hallelujah, sa mga taong manggagawa ng katampalasanan. Amen, sa mga taong lumalakad, amen, sa laman, amen, sa sanlibutan, makalupa, makadiyamo. Amen, kaya wika ng Biblia, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo sa amin ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. At ako'y sa inyo'y magiging ama. At sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Praise God. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Praise God. Yung magiging ama natin siya, tayong kanya magiging anak na lalaki, anak na babae. Praise God. Yan ang tataglayin natin. Hallelujah. Iiwalay tayo sa takbo ng sanlibutan, sa mga pitang mga hangal, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay. Yan ang 666. Praise God. Hallelujah. Yan ang number of the beast, which is the number of man na tinataglay ng tao. Mula na magkasala si Eva at Adan, tinaglay nilang lahat yan. Hallelujah. Dapat isuko natin yan sa Panginoon kung mayroong kayo. Yun ang ginawa namin. Hallelujah. Sinuko lahat ng pita ng laman, pita ng mata, kabalaluan sa buhay. Yan, naging banal tayo, naging righteous tayo, maging, hallelujah, maging sakdal tayo. Hallelujah. Hindi sa pagyayabang ito, kundi ito'y patuto. Dahil binago tayo ng Panginoon. Kaya ba tayong mabuhay ng Panginoon kung magkukusa tayo? Pero kung hindi tayo magkukusa, hindi tayo babaguhin. Tignan natin ang sabi ni Isaiah
Sa Kapitulo 1, mga kapatid, ganito ang kanyang pananalita. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kung kayo'y mag-usap at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng puti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mga himagsit, kayo'y lilipunin ng taba, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Praise God. So what shall we do? Amen. Let's be willing and be obedient. Hallelujah. So that we shall eat the good of the land. In other words, God will gonna bless us. And then in verse, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured. Kayo po ay, hallelujah, praise God. Mga kihimagsik kayo, lilipulin ng tabak. Hindi tayo umura sa Diyos, mga kapatid. Dahil siya ang powerful God. Amen. Hallelujah. All we have to do is to humble ourselves, submit ourselves, let us accept, hallelujah, His commandments, and let us do it. Amen. Hallelujah. The commandments of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. So sa 7:1, yamang taglay natin ang mga pangako nito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu. Ano yung karumihan ng laman? Yung mga bunga ng laman. Praise God. At ang bunga ng gawa ng ating mga Espiritu. Ito yung bunga ng gawa ng mga laman. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito, pakigapit, karumihan, kalipugan, pagsamba sa Diyos, pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga hidwang pananampalataya, praise God, hallelujah, mga pagkakabahabahagi, mga kapanagilian, mga paglalasi, mga kalayawan at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpapakunan, ipinipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. In other words, hindi kapag-aharian ng Diyos. Praise God. Hindi makapag-ahari sa iyo ang Diyos. Ang mga gawa ng laman nato ay nasa sa iyo pa. All you have to do is to render. Isuko mo ang sarili. Praise God. Hallelujah. Amen. That's why, mga kapatid, amen, sa unang 1:3, hallelujah, ganito naman ang parallel passage ng ikalawang Corintios 7:1. Amen. This time we will read, hallelujah, verse John 3:3. Anong nakalagay, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Ang sino mang mayroon ng pag-asang ito, ano yung pag-asa? Hallelujah. Sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. Ano po yung pag-asa? Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Yun po, mga kapatid, ang pag-asa, hallelujah, natin. At kung, hallelujah, mayroong ng pag-asa nito sa Panginoon ay naglilinis sa kanyang sarili. Praise God. Paano maglinis? Through the obedience to the will of God. By surrendering your will to the will of the Father. Amen. Lisanin mo lahat ng mga bisyo mo sa katawan. Hallelujah. Mga pitang hangar, mga pita ng mata, kapalaluan sa buhay na hindi mula sa Diyos, sa mga kundi sa libutan. Ang sa libutan ay lumilibas at ang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Mananahan pagpapakailan-kailan. Praise God. Hallelujah. So, kailangan natin i-purify ang ating mga sarili, mga kapatid ko. Aral ito na Diyos na dapat nating tuparin. Kailan ba tayo magbabago kundi ngayon? Kung mamatay tayo, hindi binago ng Diyos, wala tayong kaligtas. Kung mamatay tayo, may mga bisyo sa katawan, wala tayong kaligtas. Sapagkat, hallelujah, kukunin ang ating Panginoon. Gaya ng madalas natin
napapakinggan sa ating mga FB Live, maging radio broadcast, ang pupuri ng ating Panginoon ay banal na iglesia. Walang tungis, walang kapintasan. Ito'y sagrado, banal at sakdal sa kanyang kapatid. Mayroon ba niyan? Mayroon. Praise God. May mga banal sa lupa sa kasalukuyan. May mga sakdal sa lupa sa kasalukuyan. Kung walang mga banal ngayon, kung walang mga sakdal ngayon, napakahina naman ang Diyos natin. Hindi niya kaya mag-produce sa kasalukuyan. Yung aayaw lamang dito, yung mga mahilig lumakad sa laman. Yung ayaw magpako ng buhay nila. Yung ayaw suko ang buhay nila. Ang patuloy nilang ginagawa ang labag sa kalooban ng ating Panginoon. At nangangatwiran pa sila na tayo tinubos na ng Panginoon. Hallelujah, hindi na kailangan pasakitan pa natin ang ating katawan. Hindi pa sakit yung pagtalima. Ang pagtalima sa utos ng Diyos, magbibigay lubog sa Kanya. Hello? Praise God, malulubog ang Diyos sa atin dahil nga, hallelujah, kung pag ang Diyos ay nalulubog sa atin, He will provide our needs. He will answer our request. Amen. God will change our soul, our body. Amen. Hallelujah. At tayo kanyang pagpapalain, tayo kanyang iingatan sa sanlibutan ito, mga kababayan at mga kapatid. Ito ang dapat nating ibihis. Praise God, ang araw ng ating Panginoon habang naglalakbay tayo. Amen. Sa mundong ito, ayon sa Titus Kapitulo 2, pakinggan natin ang wika ni Pablo kay Tito. Dos G's, hallelujah, ganito ang ating mababasa. Huwag magdaya, kundi magpakita ng bubong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas, sapagkat nakakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagtitipil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kailan tayo, hallelujah, magpipigil? Kailan tayo lalakad lang matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito? Praise God, hallelujah. Yan po ang, hallelujah, sinasabi ng Panginoon. Glory to God. Tulungan naman tayo ng ating Panginoon. Praise God. We should live soberly, kapagpigil. Hallelujah. Righteously and godly. Praise God. Hallelujah. Sa ating buhay, mga kapatid. Hello. Yan po ang aral ng ating Panginoon. Yan po ang kaibahan, hallelujah, ng tunay na apostolik sa mga nagpapanggap lamang ng apostolik. Amen. Mababaw ang aral ng ibang apostolik. Praise God, walang kabanalan, may kabanalan lang pahapiyaw. Isang tunay na kabanalan, yan ang tunay na apostolik mula ulo hanggang talampakan. Of course, ang pagkakabanal ay magmumula sa ating mga puso, mga kapatid ko, gaya ng sinasabi ng Biblia. Amen. Hallelujah. Sa Matthew 5:8, ang ikanya doon, hallelujah, mapapaalad ang may malinis na puso. Praise God. Hallelujah. Tingnan natin, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Kung ang puso mo ay malinis, praise God, hallelujah, makikita mo ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang pinakadiwa ng buhay ng tao, ng katawan ng tao ay ang puso natin. Amen? At ang Diyos, una niyang tinitignan ay ang puso natin. Praise God, hallelujah. Kaya ang puso, mga kapatid, yan ang pinakasentro, yan ang pinakadiwa ng buhay natin. Praise God. Kaya nga, hallelujah, nang pumili ang Diyos ng hari sa Israel, kapalit ni Saul, ni King Saul, amen, ang tinignan ng Panginoon ay ang puso, at doon ay natagpuan niya ay si David. Ngunit ang kaniyang mga propeta, o ang kaniyang mga, hallelujah, kapatid ni David, praise God, hallelujah, matatangkad, mga gwapo, mga kapatid,
Ngunit hindi nababasa ng propeta ng Panginoon ang kanilang mga puso. Ano nangyari? Itinakwil sila ng ating Panginoon. Sino pinili ng Panginoon? Si David, sapagkat ang puso ni David ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, propeta ng Diyos ito, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Hallelujah. Tapos, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ito tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kasi, akala ng propetang si Samuel, karapat-dapat na si Elia, karapat-dapat na yung kanyang mga kapatid. Subalit, amen, hallelujah, ang puso nila ay hindi matuwid sa Panginoon. Katanging si David lamang ang mayroong malinis na puso. Praise God. Kaya si David ang nilamisan ni Samuel, propetang Samuel, na naging kapalit ni King Saul, amen, para mag-ari sa Israel. You see? Amen. Sa atin ngayon, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, glory to God, hallelujah, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Katumbas ng malinis ang punto natin, makikita natin ang Panginoon. Praise God. Sino ang maglilinis ng puso natin? Hallelujah. Walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Praise God. Sapagkat siyang nakakapasa ng ating puso at siya rin ang pwedeng mag-alis. Hallelujah. Ng ating puso. Praise God. Tulad ng sinasabi ni Jeremias, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makaalam na kung Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip at itinatanong ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Sapagkat kung ano ang puso mo, gano'n ang isip mo, gano'n ang gagawin mo. Kaya kung ang puso mo ay marumi, marumi rin ang isip mo, marumi din ang gagawin mo. Subalit kapag ang puso mo, hallelujah, ay malinis, malinis din ang isip mo, malinis din ang gagawin mo. At kung malinis ka, hallelujah, sa lahat ng ito, makikita mo ang ating Panginoon sa kanyang pagparito. Hallelujah. Kaya ang pagpapakabanal mula sa puso, lalabas yan. Hindi nananatiling sa puso lang, kundi lalabas yan. Yan din ang sinasabi ng Ezekiel sa kaunting panahon pa, mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. Sa 36 ng Ezekiel, ganito ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Pakinggan natin. Ibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Hallelujah. Tapos, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Yun ang Holy Spirit. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at malalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga katulan at isasagawa. Hallelujah. Kung ang puso mo ay binago na ng Panginoon, bago na rin ang isip mo, bago na rin ang gagawin mo. Sapagkat sunod-sunuran lamang ang gawa mo sa isip mo ayon sa puso mo. Kaya unang binabago sa atin ng Panginoon ang ating puso. Praise God. Papalitan niya yung pusong bato. Bakit pusong bato? Matigas ang ulo. Matigas masaway, lumalaban sa araw ng Panginoon. Pero pag sinuko natin ito, tatanggalin ng Panginoon ang pusong bato. Palitan ng pusong laman, hindi masunurin tayo sa kapatid. Gagawin natin ang kanyang kalooban. Praise God, hallelujah. Kaya magiging banal tayo sa harapan ng Panginoon dahil bago na ang puso natin, mga kapatid. At maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon, hallelujah, sa kanyang pagpapalit. Marami pong salamat.
sa inyo pong sumubaybay, sa lahat po ng ating mga kabatiran, mga evangelists, mga pastors, mga workers, mga elders, mga hallelujah, ordinary members in the church. We love you, the Lord. Patuloy po tayong malingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagpapalit. At tiyakin po natin, tayong lahat ay makakasama sa araw na yun ng kanyang pagpapalit. Amen. Hallelujah. God bless you, mga GC Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless you, Philippines. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Marami pong salamat. Hallelujah. Hanggang dito po ating palatuntunan. Ating radio broadcast ang daan ng kabanalan. Pinabati natin po si Ma'am Elsa Juneta. Amen. Ganon din ang ating hallelujah technician. Praise God si Brother Dan at iba pa, Brother Toto at lahat. God bless you all. Amen. Mr. Belly.